Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 6, talata 7 hanggang 13. Sa mabuting balitang ito ay tinawag ng Panginoon ang 12 apostol at sinugo silang dala-dalawa. Binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan na sa kanilang paglalakbay ay huwag nang magdala ng anuman maliban sa tungkod. Hindi na rin kailangang magdala ng pagkain, lukbutan o salapi. Magsuot lamang ng sandalyas, ngunit huwag magdadala ng bihisan. At ito ang mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin na isinusugo ng Panginoon upang maghatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Ang mga material na bagay na kadalasang inaakala ng mundong magiging lakas ng tao ay hindi mahalaga sa harapan ng Panginoon. Ang mahalaga sa pagpapahayag ng mabuting balita ay ang pagtawag ni Hesukristo. Ito ang tinatawag nating bokasyon. Ngunit ang bokasyon ay hindi lamang pagtawag. Sinabi rito sa ebanghelyo na tinawag ni Hesukristo sa kanyang sarili ang mga apostol. Ang ibig sabihin, kinailangan muna nilang makatagpo ng mas malalim ang Panginoon sa kanilang buhay. At upang anuman ang kanilang marinig, matanggap at maranasan mula kay Jesus, ayon din ang kanilang maibibigay sa iba. Kaya nga mahalaga sa bawat isa sa atin na makatagpo muna si Hesukristo sa ating kasaysayan. Maranasan ang kanyang kapatawaran, tanggapin ang kanyang pag-ibig at mahubog sa kanyang mga pagtuturo. Sabi nga ni Santo Tomas de Aquino, hindi tayo makapagbibigay kung ano ang wala tayo. Kailangan muna nating tanggapin. Kailangan muna tayong magkaroon. At kung ano ang tatanggapin natin sa Panginoong Hesus, ito ang maibibigay natin sa iba. Ang pangalawang bahagi ng ebanghelyo ay ang pagsabi ni Jesus na kapag pinatuloy sa isang bahay, ang mga apostol, manatili na sila roon hanggang sa kanilang pag-alis. At kung ayaw namang tanggapin o pakinggan sa isang bayan ng mga apostol, kailangan nilang umalis at ipagpag ang alikabok sa kanilang mga paa bilang babala sa mga taga roon. Para bang sinasabi sa atin ng Panginoon na kung saan niya tayo tinawag at kung saan niya tayo dinala, kailangan nating manatili doon. Ang sakit ng henerasyong ito o ng maraming tao ay walang pagtiyatiyaga. Na kapag nagsawa na sa isang gawain, sa isang lugar, ay nangangailangan ng lumipat muli. Kaya nga napakaraming tao ang palipat-lipat. Hindi nagtatagal sa isang trabaho, hindi nagtatagal sa isang ugnayan, hindi rin nagtatagal sa isang misyon. Ang sabi ng Panginoon, manatili ka muna dyan hanggang maganap ang ipinagagawa ko sa iyo, hanggang magampanan mo ang mga dapat na gawin at maipahayag ang mabuting balita sa mga tao inihanda ko para abutin ng salita ng Diyos sa pamamagitan mo. At sabi rin ni Jesus, kapag meron namang ayaw tumanggap ay ipagpag ang mga alabok sa paa. Ang alabok ay lupa. Ang ibig sabihin, kung ayaw daw tanggapin ng mga apostol o ayaw tayong tanggapin ng ibang tao, ipagpag ang alabok sa lupa, isa lamang ang ibig sabihin nun. Hindi tayo pareho ng lupang kinatatayuan. Nakatayo ako sa kalooban ng Diyos, nakatayo ako sa pagsunod sa Diyos. Ngunit maaaring ibang lupa ang iyong kinatatayuan, ibang daigdig ang iyong ginagalawan. Kaya nga, ayaw mong tanggapin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. At sabi ni Jesus, ayun ay babala para sa mga taong iyon. Hindi para kondenahin sila,
kung hindi para bigyang diin na ang lupang kanilang kinatatayuan, ang daan na kanilang nilalakbayan ay hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. At maaaring sa tandang iyon ay tawagin sila at makita nila ang kalagayan ng kanilang buhay at unting-unting magbukas ang kanilang mga puso para tanggapin ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, lahat tayo ay kabilang sa 12 apostol na nais katagpuin ni Jesus at nais ding suguin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.